Puntahan muna natin si Monica Verallo, nasa Barangay Botocan, Quezon City, sakay po ng ating one and only UNTV Radio Mobile Booth. Good morning, Monica. Good morning sa iyo, Kong, at sa ating mga kasama sa studio. Good morning po sa ating mga kasambahay. Ikonsulta mo sa barangay na tayo dito sa Barangay Botocan, Quezon City. At syempre, meron tayong kasamang dalawang kasambahay dito. Unahin na po natin si Miss Evelyn Estremera po. At siya po ay may legal concern na gustong ikonsulta sa atin. Kaya Miss Evelyn, ikonsulta mo na. Sige po, paano ko po umpisahan? Sige po, ikwento niyo po. Ay, regarding dun po sa bahay na iniwan sa akin ng nanay ko, na may kasulatan, pinanotaryo din niya, at saka naibalik ko na rin po yung ginastos ng kapatid ko na nanghiram sa akin, ay ako ay laging ginugulo ng kapatid kong panganay dahil nagkaroon sila ng oportunidad na pumasok yung pamangkin niya doon at hindi ko mapaalis. Ano po ba ang dapat kong gawin para? Nasa kaso na rin po kasi yan, inaantay ko lang po yung first hearing. Ano po ba ang dapat kong gawin para hindi kami umabot sa puntong magkasakitan uli? Well, Nanay Evelyn, ang kailangan kayong mag-usap, no, para hindi magkasakitan. Pero tama, kung talagang hindi maiwasan ang magandang pag-uusap ng dalawang panig, yung proseso na sinundan ho ninyo, dumaan po kayo sa barangay. Pagkatapos ng barangay, dahil walang pinagkasunduan, nag-issue yung barangay ng certificate to file action at kayo po ay dumulog na sa korte. So, yun lang talaga ang proseso na dapat natin sundan kapag yung dalawang panig po ay hindi masabi po natin, hindi makahanap ng amicable settlement sa issue. So dito papasok ang korte, titignan ngayon ang ebidensya na ihaharap ng dalawang panig at magpapasya kung sino ba ang nasa tama dito. So sa tanong po ninyo, anong pwedeng magawa pa para hindi magkasakitan, ginagawa naman po ninyo. Pero hindi ibig sabihin po na mas may nakasampa na sa korte, wala pa hindi ibig sabihin na hindi pwedeng magkasundo uli. So patuloy po extend no ng kamay sa kabilang panig para pag-usapan dahil iba para sa akin nag-aaway ang isang pamilya sa isang di pinagkakaintindihang bagay. So kailangan na patuloy natin kinakausap, ito ba talaga ang gusto natin o meron ba talagang solusyon dito? Ibibigay ba natin yung sa korte yung pagkakataon na siya ang magdidesisyon o tayo mismo kaya natin magdesisyon dito sa usapin na ito. So yan po, ginagawa ho ninyo yung tama. Ang para lang sa akin, huwag ho ninyong isara yung pintuan sa usapin ng pag-uusap. Okay, Nanay Evelyn? Gano'n naman po talaga ang ako na po yung umiwas para maiwasan yung gulo. Kaya lang may time na kailangan mong tignan yung mga anak mo, pati yung bahay mo. Pag nakikita nila ako, nag-uumpisa na ang gulo. Ayaw talaga nila akong bumalik dun sa bahay. Actually, kung gusto ko lang idagdag, may kinuwento sa akin si Miss Evelyn na may instance nga daw na parang sinapok po ba kayo? Sinapok ako ng pamangkin ko sa loob mismo ng bahay namin. Tapos, pag nakita ng ate ko na ginawa ng anak niya yun, sinugatan niya yung sarili niya at yung ipinasugat niya, ibinato niya sa akin. Na tinamaan ako dito sa tagalirang katawan, medyo malaki yung sugat, naghilom na lang ngayon. Tapos yung kapatid ko naman na bunso, na binibrainwash ng ate ko na palibasa bunsong lalaki, siya din ang titira. Kasi 3 pamilya kami ngayon dun sa bahay. Yung kapatid kong bunso naman ngayon, nakakita siya ng tiwalis tingting, pinagpapalo ako sa paa, marami pa nga akong peklat niya sa paa. Silang 3 ang laging nag-aano sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kanila? Actually, may CFA na kami para tungkol dun sa pananakit nila sa akin. Kaya lang, dahil sa kapatid mo, 3 pamangkin mo, naano naman akong sa kaso. Pwede ko po bang gamitin yun pag yung nag-hearing kami sa bahay? Pwede ho. Pwede ho ninyong gamitin na para ebidensya, para mapatunayan sa korte na talagang kayo ay
sumunod sa proseso at kayo yung sinasaktan. Ang tanong ko, Nanay Evelyn, yung nanay ho ninyo patay na, di ba? Patay na po. Okay. Bago siya namatay, 1993, nagpagawa na siya ng kasulatan sa bahay. Namatay siya 1996. Okay. So may 3 years pang pagbabago ang magulang ko. Halimbawa, ibigay niya sa ibang kapatid ko. Pero hindi niya ginawa kasi alam niyang ako ang nagpagawa ng bahay twice. O, yun. Pwede ho ninyong gamitin yan bilang ebidensya at yung dokumento para kung talagang igigit na po ninyo na kailangan paalisin na yung mga kapatid ho ninyo sa bahay, yan ang titignan ng korte. Okay po, Nanay Evelyn? At saka isa pa po, Sige po. yung isa pang instances na nag-usap kami ng hipag ko na bayaran ko na lang yung mga ginastos niya sa bahay para at peace na kami. Gumawa naman ng ate ko, tinanggap niya yung pera, pinirmahan niya. Kaya lang, hindi ino-honor ng kapatid ko na yun ay ginawa ng hipag ko. Ang problema ko ngayon, yung hipag ko ngayon, ayaw nang makipag-usap sa amin kasi magulo kami magkakapatid. Humiwalay na siya, nagpunta na siya ng Canada. So, yung kapatid kong panganay, ayaw niyang i-accept yung pinirmahan ng kapatid ko. Paano pong gagawin ko doon? Well, unang-una, kailangan kung... Bitaw po ako ng pera sa kanya ng... Yes, Nanay Evelyn, kung yung hipag ho ninyo, gusto talagang tumulong, no? At ang pwede ho niyang gawin, sumadya po siya sa consulate sa Canada, mag-issue siya po ng affidavit na pinapatotoo yung na kayo ay binigyan ng pera para sa gastos sa bahay, para at least hindi na kailangan pong pumunta o bumalik dito yung hipag po ninyo para maging testigo. So yung affidavit na i-issue po ng Canadian Consulate o embahada doon, pwede po ninyong gamitin bilang ebidensya para sa panig po ninyo. Kasi makialam ng mga ng hipag ko, ayaw na niyang makialam. Maski yung mga anak niya nag-text na sa akin na wag ko na raw guluhin yung hipag ko, pati sila wag na raw guluhin. So, ayaw na nilang makialam dun sa bahay. Well, so, yung mga papel na iniwan nila sa akin, yun lang ang ginagamit ko. Well, yun ang pwede rin ho ninyong gamitin, no? Pero yun nga, minsan, questionin nyo rin yung dokumento. So, depende na po yan sa korte kung ano ang magiging pag-aaral po nila sa ebidensya na ihaharap po ninyo o sa korte at sila po magpapasya kung kanino ba talaga o sino ba talaga ang may karapatan sa bahay mula sa iba't ibang mga panig po o mula sa iba't ibang mga kapatid po ninyo. Okay po?